Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, may napakagandang hadith ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y magbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa tinatawag na galit, no? May isang lalaki na dumating sa mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal awsini. قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. Ito yung lalaki na ito na pumunta sa mahal na propeta kasi ang kalagayan niya siguro, yun nga, alam batid ng mahal na propeta. Itong tao na ito, kasi ang mahal na propeta, alam niya kung paano mag-advise. Inaalam niya yung situation ng tao. Paano niya ito, bibigyan ng advice. Dumating ang lalaki, sabi niya, usugo ni Allah. Bigyan mo ako, sabi niya, ng advice, nasiha. Sabi ng mahal na propeta, huwag kang magalit. At sabi niya, sige pa, kumbaga dagdagan mo pa. Sabi niya, huwag kang magalit. Allahu Akbar. Tingnan niyo, ganda ng ating pananampalataya. Sapagkat, alam niyo ba mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, ang galit, ino-open nito, no? Binubuksan nito ang pintuan na mga gawaing pagsuway kasamaan. Binubuksan nito ang pintuan ng mga gawaing masama. Allahu Akbar. Mga gawaing kasalanan. Tingnan niyo pag ang tao nagagalit, ano nangyari? Na tatanggal yung isip, nawawala sa katinuan. Subhanallah. Nawawala sa tinatawag na katinuan. Na kung saan, minsan, malit na bagay nagagalit, at dito pag hindi ito na-control, nagkakaroon ito ng tinatawag na chaos. No? Chaos. Subhanallah. Na nakikita natin nowadays, subhanallah, malit na bagay, nagalit. Allah. Of course, may mabuting pagkagalit. Hindi naman masama lahat, ha? Ang galit for the sake of Allah, yun, mabuti yun. Nagagalit ka pag was na tinahak or di ka nilipas tanganan ang utos ni Allah, yes, magagalit ka. Magagalit ka sa kalaban ng Islam, walang problema. Pero yung galit na kung saan makikita natin nowadays, Allah Akbar. Kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, mag-asawa, magkapatid, pamilya, magkaibigan, sinira nito nang dahil sa sobrang galit. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, isa ito sa magbibigay aral sa atin na kung saan pagwas na napigilan mo ang sarili mo sa galit, tunay na aayusin niya sa iyo ang mundo mo. Aayusin sa iyo ang mundo mo, lalong-lalo sa kabilang buhay mo. Subhanallah. Katulad mo sa mag-asawa, may tinatawag na give and take. Yes? Maganda yan, hindi puro napipreserve yung tinatawag na marriage nila. Sa magkaibigan, magkakapatid. Kaya napakahalaga nito mga kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam. Now, may mga ilaj o gamot na tinatawag sa tinatawag na galit. Ang pinaka-the best nito, kung kaya mong manahimik, better for you. Pag nagagalit ka, kung kaya mong manahimik, mas maina, mas maganda. Kasi pag nagagalit ka, lahat yung sinasabi mo na. Tama? Hindi mo na alam. Allahu Akbar. At kung kaya mong sabing, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, better for you. Sa isang pagkakataon ng mahal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga tao nag-aaway. Nag-aaway sila. Sabi ng mahal ng sugo, may alam akong bagay, pagwas na sinabi nila yan, makakalma sila. Ito yung sinasabi niyang, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nagpapakupkup ka kay Allah, laban sa isinupang si Satanas. Sabihin mo yan. Pag nagagalit ka, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kung halimbawa nakatayo ka, pwedeng maupo ka. Yan. Maupo. Kasi pag nakatayo ka, minsan gagalaw ka, o may masaktan ka. Kung nakatayo ka, nagagalit ka, umupo ka, relax. Kung nakaupo ka, nagagalit ka, pwede kang humiga. Allahu Akbar. Tingnan ganda ng Islam. Kung hindi kaya, pinaka-the best, pumunta ka sa area, ablution area, mag-ablution ka. Sapagkat si Shaitan, nilika mula saan? Sa apoy. At ito yung pamatay ngayon, subhanallah, ablution. Kaya napakaganda ng ating pananampalataya na hindi natin makikita sa iba, subhanallah. Ito ang Islam, ito yung solusyon. Ang Islam, may solusyon sa lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, iwasan ang sobrang pagkagalit sapagkat ito'y magdadala sa iyo
sa kapahamakan sa mundo mo, lalo sa kabilang buhay mo. Kaya habang buhay, kumbaga, habang may oras, habang may pagkakataon, i-train mo yan, sarili mo. Subhanallah. I-train mo ang sarili mo nang sa ganun ay maging successful ka sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Maraming salamat hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.